Dominant Protector. Credit to the author. 2,281-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kaming mga espiritong hayop ay may sariling hanay ng mga panuntunan sa kaligtasan. Bagaman ang apoy na Lion Clan at ako ay magkaaway ngayon, kung may iba pang mga espiritong angkan ng hayop na gustong sakupin ang bulubundukin ng Wulang Haute at kunin ang bahagi ng pagnakawan, ang ating dalawang angkan ay magsanib puwersa para paalisin ang iba pang mga espiritong hayop. Sabi ng Heaven Rank Spider. Nag-o-overthink ako. Nakayukong sabi ni Terence. Ang tagapag-alaga ng mga taong nagsasaka, maaari ko bang malaman kung paano ka haharapin? Tanong ng Heaven Rank Spider. Ako si Terence, ito ang kadate ko, Jelly, at ang maliit na ito ay tinatawag na Skybolt Pig. Ipinakilala lang ni Terence si Jelly bilang partner sa harap ng Sky Class Spider. Hindi niya sinabi na asawa niya ito dahil hindi na kailangang magsinungaling. Mr. Linford, Miss Sullivan, babalik na ba tayo ngayon? Maghahanda ako ng masaganang sulo-salo para sa iyo at iaalay ko sa iyo ang mga kayamanan ng ating Spider Clan. Dahil ang apoy na Lion Clan ay nagbigay sa iyo ng kanilang kayamanan, ang banal na bala ng apoy, kung gayon ang aming Spider Clan ay hindi uurong. Ibibigay din namin sa iyo ang aming kayamanan. Sabi ng Heaven Rank Spider. Oh, ang pinakamahalagang kayamanan ng Spider Clan. Nagulat si Terence, ang saloobin ng Sky Class Spider sa kanya ay malinaw na iba na ngayon. Sinabi lang nito na bibigyan siya nito ng kayamanan, ngunit ngayon ay binibigyan siya nito ng kayamanan ng gagamba. Siyempre, naunawaan din ni Terence na dahil sa nailigtas niya ang maliit na gagamba kaya napakabigay ng Sky Class Spider. Hindi niya ito karapat-dapat, ngunit hindi ito tinanggihan ni Terence ngayon. Ito ang kayamanang ginamit namin para hulihin ka, ang langit at lupang lambat. Ito ay isang hindi matatakasan na lambat, ang sabi ng Heaven Rank Spider. Matagal tayong mga gagamba para maghabi ng isa. Gayunpaman, kaya kung igiit ang aking mga ngipin at bigyan ka ng 3. Ang Sky Class Spider ay nagsabi ng 3, natural na tinutukoy ang regalo ng lahi ng apoy ng Lion ng 3 bala ng apoy. Dahil maaalis ito ng apoy na Lion Clan, natural na hindi sila malalampasan. Tulad ng para sa apoy na Lion, pagkatapos kunin ang mabangis na apoy na kamao ni Terence, maaari pa rin itong makagawa ng isa pang banal na bala ng apoy sa ilang sandali. Ang Sky Spider ay natural na hindi maihahambing. 3 di matatakasan na lambat na ang limitasyon, at ito lang ang mayroon siya. Ang Spider Clan ay walang kakayahan sa paglunok ng Fire Fist na lumikha ng isang higanteng web parang si Terence, at ang apoy na Lion Clan ay itinadhana. Ngunit sa kabutihang palad, si Terence ay kaibigan ng Spider Clan. Hindi siya maaaring manatili sa apoy na Lion magpakailanman. Kung hindi, ang apoy na Lion ay makakagawa ng mas maraming Divine Fire Bullet sa pamamagitan ng Wildfire Fist ni Terence. Kahit na tumagal ng mahabang panahon upang gawin ang bawat isa, ang oras na ito ay mas mabilis kaysa sa paggawa nito mismo. Kung si Terence ay nanirahan sa bulubundukin sa mahabang panahon, ang apoy na Lion Clan ay malamang na makakagawa ng mas maraming Divine Fire Bullet. Sa oras na iyon, ang Spider Clan ay magiging dehado kapag ang kanilang mga lambat sa itaas ng mga bitag sa ibaba ay hindi makasabay. Ngunit ngayon na si Terence ay nakatanggap ng mga benepisyo mula sa Spider Clan, at mukhang hindi na magtatagal si Terence sa mga bundok, ang Sky Spider ay tahimik na. Itong hindi maiiwasang lambat. Napakakaiba. Alam ni Terence, natural, ang tungkol sa lambat na nahuli niya ito ay napakatigas, at sa lakas ni Terence, hindi niya ito mababasag. Hindi masama. The Fire Lion Clan is an attack-type spirit beast, pagmamalaki ng Heaven Rank Spider. Ito ay isang malaking dagok sa ating Spider Clan, kaya para makadepensa laban sa kanilang mga pag-atake kapag pumipili tayo ng mga kayamanan, maaari tayong gumamit ng hindi matatakasan na lambat upang takpan sila. Sa ganitong paraan, hindi sila makakawala sa maikling panahon. How about a short period of time? Sa madaling salita, makakalaya ka pa. Tanong ni Terence. Natural lang iyan.
Ang hininga ng malaking apoy na leon at ang mga banal na bala ng apoy ng leon ay parehong maaaring sirain ang hindi matatakasan na lambat. Gayunpaman, ito ay magtatagal. Ang oras na ito ay sapat na para makatakas tayo at makabalik. May isang sinaunang paghihigpit malapit sa ating kuweba, sabi ng Heaven Rank Spider. Hindi tayo sasalakayin ng apoy na Lion Clan sa ating kuweba ng walang dahilan. Tumango si Terence. Ang kuweba ng apoy na lipi ng Lion ay may sinaunang paghihigpit din. Tila ang mga espiritong hayop na ito ay may sariling mga trompeta. Kung gayon ang aking banal na bala ng apoy ay maaari ring sirain ang hindi matatakasan na lambat. Bukod dyan, wala na bang ibang paraan para masira ang lambat? Tanong ni Terence. Ang iyong banal na bala ng apoy ay natural din na magagawa ito. Pero hindi tulad ng iba na walang paraan, sagot ng Heaven Rank Spider, maaari silang gumamit ng martial arts o chi-infused weapons para sirain ang hindi matatakasan na lambat. Ngunit, kahit isang Sky Class ay mangangailangan ng oras para sirain ang lambat na ito. Naiintindihan ko. Ito ay isang piraso ng mahiwagang kagamitan na maaaring agad na itali ang kalaban. Gayunpaman, ito ay isang beses na paggamit at hindi maaaring i-recycle. Naunawaan ni Terence ang paggamit ng bagay na ito ay kapareho ng mga bala ng apoy, isang mahusay na Nagel iligtas buhay na trump card. Kung si Terence ay nagkaroon nito ng mas maaga, hindi sana siya malungkot nang lumaban sa gwardya, ginamit na lang niya ang lambat para bitag siya at bombahin siya ng mga chi bomb, wildfire fist, at divine fire bullet, at pagkatapos ay tumakas kasama si Jelly nang hindi nasaktan. Ito na. Tatlo na lang tayong lambat ng langit at lupa, kaya huwag mong isipin na mademo kami, Mr. Linford, sabi ng Heaven Rank Spider. Natural, hindi ko gagawin, hindi maaaring maging mas masaya si Terence. Para sa kanya, ang pagpapagaling sa maliit na gagamba ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri, at tinulungan ng Skybolt na baboy ang Sky Class Spider na mahanap ang maliit na gagamba upang makalayo siya sa lugar na ito. Sa madaling salita, nakuha niya itong tatlong lambat ng langit at lupa ng libre. Salamat sa iyong pag-unawa, Benefactor. Sabi ng Heaven Rank Spider. Habang nagsasalita sila, bumalik ang grupo sa kuweba ng angka ng gagamba. Inutusan ng Sky Spider ang iba pang mga gagamba na maghanda ng hapunan, habang ito at ang maliit na gagamba ay nag-uusap kay Terence sa kuweba. Tiningnan ni Terence ang tatlong maliliit na lambat sa kanyang mga kamay. Mahirap isipin na sila ang malaking lambat na nahuli niya, ngunit lalawak lamang ito kapag ginamit niya ito. Maliit na sukat iyon para bitbitin niya. Pagkatapos magtanong tungkol sa kung paano ito gamitin, maingat na inilagay ito ni Terence. Ito ay isang mahusay na item, at siya ay nakakuha ng maraming mula sa paglalakbay na ito sa mga bundok. Mr. Linford, kahit na ang regalo na ibinigay ko sa iyo ay maaaring maging isang maliit na magaan. Mayroon akong isang napakahalagang balita na sasabihin sa iyo bilang tanda ng pasasalamat ng aming Spider Clan. Matagal ding nag-isip ang Heaven Rank Spider bago nagpas siyang ihayag ang impormasyong ito. Oh, anong balita? Tanong ni Terence. Ito ay tungkol sa ang makalangit na daw. Ang sabi ng Heaven Rank Spider pagkatapos mag-alinlangan. 2,282. Ang makalangit na daw. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, hindi ito ang unang beses na narinig niya ang terminong ito. Dapat ay may mas mataas na kaharian sa itaas ng Sky Class, at ang kaharian na ito ay maaaring ang maalamat na landas sa kalangitan. Ngunit kahit papaano sa mga taong nakausap ni Terence sa ngayon, wala pang mga nagsasanay ng Sky Path. Ngunit ang hindi pagkakaroon nito ay hindi nangangahulugan na hindi ito umiiral. Madalas ganito ang mga bagay. Kung hindi ka tumayo sa isang tiyak na taas, hindi mo magagawang makipag-ugnayan sa mga bagay sa taas na iyon. Katulad ni Terence sa nakaraan, ang mga marangal na bahay ay matataas at makapangyarihang mga buhay sa harap ng Terence, isang karaniwang bahay na minsang ginawa niyo kay Terence na miserable. At noong una niyang nalaman ang tungkol sa mga karaniwang bahay na maharlika, paano niya naisip na may mga nakatagong bahay na marangal sa itaas nito? Nang makipag-ugnayan si Terence sa mga nakatagong bahay at sekta, napagtanto niya na may mga sinaunang bahay at sinaunang sekta sa itaas nila.
Ito ay tulad ng isang normal na tao na hindi kailanman nakikipag-ugnayan sa isang practitioner, at ang mga golden class na masters na nagsilbing bodyguard para sa mga mayayaman kung sila ay mga bodyguard lamang, hindi sila maaaring makipag-ugnayan sa mga marangal na bahay o mystic class masters. Ang loika na ito ay pareho, kung mas mataas ang nakatayo, mas malayo ang makikita ng isa. Tama, ngunit hindi ko alam kung may mas mataas na kaharian sa itaas ng sky class. Ang mga magsasaka ng tao ay iba sa mga espiritong hayop, sabi ng Sky Class Spider, kahit hindi ako sigurado kung sino man sa atin na mga espiritong hayop ang nakalusot sa Sky Class at nakapasok sa landas ng langit. So ang ibig mong sabihin ay alam mo ang tungkol sa makalangit na daw, na isang human cultivator? Tanong ni Terence. Ang paksa ng Sky Class Spider ay medyo kaakit-akit kay Terence. Tama, mayroon kayong ilang koneksyon sa sekta na iyon, kaya hindi ko ito itatago sa inyo. May isang Sky Class late phase peak practitioner sa itaas na sekta, at malapit siya sa maalamat na hadlang. Sabi ng Sky Spider, kung tungkol sa kanya, pumunta siya upang ituloy ang makalangit na daw pagkatapos noon. Ang master ng kontrata sa Great Fire Lion. Narinig na ni Terence ang apoy na binanggit ng Lion ang taong ito dati. Alam mo rin ang tungkol dito. Nagulat ang Sky Class Spider, hindi niya akalain na sasabihin ito ng Fire Lion race kay Terence. Oo, narinig ko na hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos niyang ituloy ang makalangit na daw. Tumango si Terence. Hindi naman sa hindi ko alam kung saan siya nagpunta, pero nagpunta siya sa ibang lugar. Isang lugar na sinasabing makakalusot sa harang ng Sky Class late phase peak. The Sky Spider said. Alam mo kung saan siya nagpunta. Nanlamig ang ekspresyon ni Terence. Parang ang Heaven Rank Spider ay may alam pa kaysa sa Fire Lion. Ano ang nangyayari? Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, pero alam ko kung paano siya nakarating doon. Sa bagay na ito, tumulong nga ang aming Spider Clan, sabi ng Heaven Rank Spider. Kayo ba? Tulungan mo siya. Nanlaki ang mga mata ni Terence, hindi ba ang taong iyon ang may-ari ng kontrata? Ikaw at ang nagninangas na Lion Clan ay magkaaway, ngunit siya at ikaw. Kakaiba ba? Ang Sky Spider ay tumingin kay Terence, nalilito. Ang apoy na Lion Clan ay may utang na loob sa kanya, kaya ang apoy na Lion ay naging kanyang contractual na espiritual na hayop. Ang Spider Clan ay may utang na loob din sa kanya, kaya ang aming relasyon ay napakabuti din. Tulad ng iyong relasyon sa amin at ang apoy na Lion Clan. Oh, totoo yan. Mapait na ngumiti si Terence. Hindi niya akalain na ganoon din ang sitwasyon ng nauna. Then how did he got there? Isang teleportation formation. Ayon sa mga alamat, maaari mong marating ang isang lugar na tinatawag na Sky Class Island, sabi ng Sky Class Spider. Doon, maaari kang sumulong sa landas ng langit. Sky Class Island. Sumimangot si Terence. Alam mo ba ang lokasyon ng teleportation array na ito? Alam ko. Tumango ang Sky Spider, sa mga alamat, may dalawang paraan para makarating sa Sky Class Island. Ang isa ay isang lihim na manual na nagtatala ng pagbuo ng isang teleportation formation upang makarating sa Sky Class Island. Hindi ako sigurado sa ibang paraan, ngunit tila nangangailangan ito ng isang grupo ng mga tao na pumunta sa isang lugar at magbukas ng isang bagay. Bumuo ng teleportation formation. You're not trying to tell me na may nagtayo ng teleportation formation dito, di ba? Sa sinaunang sektang ito. Laking gulat ni Terence. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong kalaking sikreto sa bulubundukin. Walang mali. Ang langit na gagamba ay may katiyakan, ang porma sayo na ito ay nilikha ng nagtatag ng sektang ito. Ayon sa alamat ay maaaring gamitin ito ng 3 beses. Isang beses niya itong ginamit, at ang taong iyon. Iyan ang master ng kontrata ng Great Fire Lion na ginamit ito minsan. Ngayon, dapat itong magamit muli. Sok! Huminga ng malamig si Terence. 3 beses lang. Higit pa rito, napakaswerte niyang natuklasan ang teleportation array na ito. Kami, ang Spider Clan, ay isa ring clan ng Spirit Beast na tumulong sa aming founding ancestor na bumuo ng teleportation formation. Sa totoo lang, ako ang kinontratang espiritual na hayop ng tagapagtatag ng sekta na ito. Ang sabi ng Heaven Rank Spider.
Mahihimatay ako. Nag-short-circuited ang utak ni Terence, isang Sky-class spider, ang contract spirit beast ng founder. Gaano katagal ito nabuhay? Bukod dito, ito ay ang contract spirit beast ng apoy na Lion Clan, ang naunang pinuno ng sekta, na isa ring kaaway. Kakaiba, hindi ba? Ang sikretong ito ay talagang alam ko lang at ang apoy na Lion Clan, nakangiting sabi ng Heaven Rank Spider. Kahit ang mga susunod na kahalili ng sektang ito ay hindi alam. Kung ganoon, bakit hanggang ngayon magkaaway pa kayong dalawa? Theoretically, kayo ay pamilya. Hindi maintindihan ni Terence. Naipaliwanag ko na ito noon pa. Sa pamamagitan lamang ng kompetisyon maaari nating hikayatin ang sigasig ng lahat para sa paglilinang. Huwag mo kaming pag-usapan, hindi ba ang mga disipulo ng parehong sekta ay nakikipagkompetensya din sa isa't isa? Sabi ng Heaven Rank Spider. Kung tutuusin, hindi ba may kompetisyon din ang mga alagad ng isang angkan? Hindi ba sila galing sa iisang pamilya? Ito. Totoo. Naisip ni Terence sina Brian at Spencer, Irving at Quinten, at totoo nga. Ang bottom line namin ay kaya naming ipaglaban ang isa't isa, ngunit hindi namin maaaring sakta ng buhay ng isa't isa. Kung hindi, kahit na marami pang tao ang ating Spider Clan, hindi magiging napakahirap para sa apoy na Lion Clan na lipulin tayo. Sabi ng Heaven Rank Spider. Maliban sa pakikitungo sa akin, madaling makitungo sa ibang mga gagamba. Ganun pa man, marami pa rin tayong gagamba na nasugatan. Gayunpaman, mayroon pa rin kaming trick upang gamutin ang ganitong uri ng pinsala sa sunog para hindi kami mapilayan. Nakikita ko. Sa wakas ay naunawaan ni Terence ang relasyon sa pagitan ng dalawang lahi ng Spirit Beast. So, alam nyo bang lahat ang tungkol sa pagpuksa sa sekta sa bundok na ito? Hindi niya sila pinigilan. Kayo ang lahat ng kinontratang spiritual beast ng dating pinuno ng sekta, kaya paano kayo uupo at panoorin ang sekta na ito na mawawasak? 2,283. Kung mapipigilan natin, gagawin natin. Pero kung hindi natin kaya, wala tayong gagawin. Sabi ng Heaven Rank Spider, ito rin ay isang ancestral na turo na iniwan sa akin ng aking amo. Ang apoy na Lion ay maaaring pareho. Kung tutuusin, tayo ay dalawang spiritual beast clan at mayroon lamang dalawang Heaven Rank spiritual beasts. Imposibleng makipagkompetensya tayo sa isang grupo ng Heaven Rank human cultivators. Kung ang mga bagay ay pupunta sa timog, natural na mapoprotektahan natin ang ating sarili. Ang tungkulin ng aming Spider Clan ay maghintay para sa isang Sky-class late phase peak na lumitaw sa sekta na ito, at pagkatapos ay sabihin sa kanya ang sikreto ng teleportation formation, iyon lang. Kung gayon sabihin mo sa akin ngayon. Paglabag ba ito sa kasunduan ng iyong Panginoon? Tanong ni Terence. Wala na ang sekta na ito. At saka, may mga koneksyon ka sa sekta na ito. Hindi labag sa kasunduan ang sasabihin ko sa iyo. Sabi ng Heaven Rank Spider. Tumango si Terence at bumantong hininga, isang sinaunang sekta ang nawasak ng ganoon lang, alam mo ba kung sino ang kalaban? Hindi ako sigurado, malakas ang mga kalaban, maraming Sky-class masters. Umiling ang Sky-class Spider. Ang isang inosenteng tao ay nagkakaproblema dahil sa kanyang kayamanan. Para sa isang tinatawag na kayamanan, mahihirapan sila ng ganito. Bumantong hininga si Terence. Nais ni Terence na tulungan si Uncle Fredo na malaman ang higit pa tungkol sa kanyang mga kaaway, ngunit tila kahit ang apoy na Lion at Sky Spider ay walang kaalam-alam. Treasure. Siyempre, may dahilan. Pero ang hinahanap ng mga yon ay hindi yung treasure. Nagulat si Terence sa mga salita ng Sky-class Spider. Hindi ito isang kayamanan. Tanong ni Terence, nagulat. Maaari mong sabihin na oo, at maaari mong sabihin na hindi. Ang sekta na ito ay may dalawang tao na humahabol sa landas ng langit, ang sabi ng Sky-class na Spider. Natural, nakatawag ito ng atensyon ng ilang puwersa. Ayon sa narinig ko mula sa mga taong iyon, narinig nila na ang sekta na ito ay may isang bagay na makakatulong sa iyo na masira ang kalangitan class at ituloy ang landas ng langit, kaya't sila ay dumating upang kunin ito. Ngunit ang kayamanan sa iyong kamay ay naisip na makakatulong sa iyo sa landas na hinahabol ng klase. Tinatrato bilang
Nakakunot ang noo ni Terence habang nakikinig sa mga salita ng Sky Spider. Bigla siyang may naintindihan. Talagang hinahanap nila ang teleportation formation na iyon, di ba? Pero hindi nila alam na may teleportation formation dito, at sa tingin nila ay isang kayamanan iyon na makakatulong sa iyo na masira ang Sky Class at maabot ang landas ng langit. Ito na. Tumango ang Sky Class Spider, ang kayamanan na iyon ay talagang isang kayamanan. Maaari itong magbigay ng purong chi sa mga practitioner ng tao, ngunit hindi ako sigurado kung makakatulong ito sa mga late phase peak practitioner ng Sky Class na makapasok sa landas ng langit. Gayunpaman, ang kayamanang ito ay natuklasan ng sekta na ito sa nakalipas na ilang dekada, kaya hindi ito isang bagay na maiisip ng mga tao. Kaya, ito ay isang malaking pagkakamali. Mapait na ngumiti si Terence. Si Uncle Fredo ay talagang malas na magkaroon ng isang kayamanan. Hindi talaga ito masasabing isang pagkakamali. Kung tutuusin, hindi nasusukat ang halaga ng kayamanang ito. Sabi ng Heaven Rank Spider. Tama ka. Sangayon ni Terence. Alam niya ang mga benepisyo ng kanyang Jade Space. Bagamat ang puting batong ito ay hindi maihahambing sa espasyo ng Jade, isa pa rin itong bihirang kayamanan sa mundong ito. Si Jelly, sa kabilang banda, ay tahimik na nakikinig sa pag-uusap ni Terence at ng Sky Class Spider, ang kanyang puso sa kaguluhan. Ang mga bagay na ito ay masyadong nakakabigla at hindi kapanipaniwala, ngunit si Terence ay tila hindi nagbabantay sa kanya. Sky Class, Sky Path. Ang mga bagay na ito ay malayo sa abot ni Jelly, ngunit siya mismo ay isang practitioner, at natural na naiintindihan ang mga implikasyon ng mga bagay na ito. Kung lumabas ang balita tungkol dito, magdudulot ito ng malaking alon. Kung ang isang alamat ay maaaring sirain ng isang sinaunang sekta, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari kung natagpuan nila ang teleportation formation. Ito ba ay tiwala sa kanya? Nakangiti ang magandang labi ni Jelly habang pinapanood si Terence na nakikipag-usap sa Sky Class Spider. Tumaas din ang kilay niya, kakaibang pakiramdam sa puso niya. Akala ba niya ay isa siya sa sarili niya? Matapos malaman ang napakaraming sikreto niya, mananatili ba siya sa tabi niya sa hinaharap? Ngunit sa pag-iisip tungkol sa matinding kompetisyon para sa posisyon ng kanyang kasintahan, sumalungat si Jelly. Parehong naghihintay sa pila sina Amara at Yasi, tama ba? Gayunpaman, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol sa kayamanang ito kapag binawi mo ito. Kung hindi, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Nagbabala ang Heaven Rank Spider. Of course. Kahit ikaw at ang nagninangas na Lion Clan ay hindi makalaban. Mas mabuting mag-ingat ako. Sinabi ni Terence, na iniisip na ito ay totoo. Iniisip na niya ito mula nang makipag-away sa gwardya. Kung gayon hindi ko nasasabihin. Tumango ang Heaven Rank Spider, hindi ka nagmamadaling malaman. Nasaan ang teleportation formation? Anong silbi ng pagiging balisa? Wala naman akong magagawa kung hindi mo ako ihatid. Sabi ni Terence sabay kibot ng balikat. Walang problema kung dadalhin ka roon, ngunit sa iyong kasalukuyang lakas, pinakamabuting huwag gamitin ang teleportation array. Huwag na nating pag-usapan ang hindi alam na mga panganib na maaaring lumitaw sa teleportation point, at ang enerhiya na nabuo kapag ginamit ang array ay mahirap tiisin kung wala ka sa ranggo ng langit. Ipinaliwanag ng Heaven Rank Spider. I understand. I'm just curious and want to take a look. I'm not that overconfident. Sa aking lakas, ang pagpunta sa Sky Class Island ay pagpapakamatay, ngumiti si Terence. Yung teleportation formation ay nasa kabilang side ng Heavenly Chasm. Hindi madali para sa ating Spider Clan na madaanan. Kailangan natin itong lampasan isa-isa. Sa lakas mo ngayon, siguradong hindi ka makakadaan. Kung gusto mong pumunta at tingnan, maaari akong kumuha ng mga tao upang mag-shoot ng sutla at gumawa ng silk bridge. Dapat itong gawin sa halos isang gabi. Maaari kang pumunta at tingnan bukas. Sabi ng Heaven Rank Spider. Ang gulo. Sabi ni Terence. Wala yon. Ginagawa ko lang ang kaya ko. Sabi ng Heaven Rank Spider. Sa oras na ito, ang mga nasasakupan ng gagamba ay naghanda ng isang marangyang piging. Ang alak ay fruit wine na sila mismo ang nagtimpla.
Sinabi na ito ay idinagdag sa makalangit na mga materyales at makalupang kayamanan, na mahusay para sa paglilinang. Ang pagkain ay natural na prutas din, katulad ng mayroon sila sa apoy ng layon. Hindi tumayo si Terence sa seremonya, at pagkatapos kumain kasama si Jelay, ibinigay ng Sky-class Spider ang kuweba kay Terence, Jelay, at Skybolt Pig para magpahinga. Dinala nito ang mga kampa nito at maging ang maliliit na gagamba para gumawa ng silk bridge para kay Terence. Mayroong sinaunang paghihigpit sa labas ng kuweba ng angkan ng gagamba, kaya hindi sila natatakot sa anumang panganib. Iyon din ang pinakamapayapang gabing naranasan ni Terence at Jelay. 2,284. Benefactor, ang aming Spider Clan ay maghahabi ng Silk Bridge magdamag. Dapat ay tapos na kami sa halos isang gabi. Maaari kang magpahinga dito ngayong gabi, sabi ng Heaven Rank Spider. Walang sino man o mga espiritong hayop ang makakalagpas sa sinaunang paghihigpit at makaistorbo sa iyo. Sige, guguluhin kita, sabi ni Terence. Hindi naman ganoon kahirap. Para mabayaran ko ang kabaitan ko, kahit anong gulo kaya kong pagdaanan. Umiling ang Heaven Rank Spider at tumawa. Tumango si Terence at hindi na nagsalita pa. Kung tutusin, medyo curious siya tungkol sa pagbuo ng teleportation, at ang Spider Clan ay kailangang gumawa ng Silk Bridge para masiyahan ang kanyang curiosity. By the way, although may ancient restriction sa kuweba, walang tao sa labas. Kung gusto mong lumabas ng gabi, mag-ingat ka. Paalala ng Heaven Rank Spider, we're not here, so we're afraid that your enemies will take advantage of the situation. I have 1,000 silk mask here. After you put it, you look completely different. If you need to go out to relieve yourself, it's best to wear mask. Kung may magtatanong sa iyo, sabihin mo lang na guest ka ng Spider Clan natin. Ang Spider Clan at ang Fire Lion Clan ay palaging may sama ng loob sa isa't isa. Kung galing ka sa pamilya Tegan, siguradong malalaman mo ito. Dahil nakikita mong hindi pamilyar ang mga mukha mo at bisita ka namin, wala kang magagawa sa iyo. Maraming salamat. Hindi napigilan ni Terence na pasalamatan ang Sky-class Spider sa pag-iisip nitong mabuti. Ito ay tulad ng naisip niya kung siya at si Jelay ay mga bisita ng Spider Clan, kung gayon hindi ito ang apoy na Lion Clan na sinatoy, at hindi rin sila magkamukha, kaya hindi sila masyadong malalim dito. Medyo na-curious lang si Terence ano ang maskarang iyon. Anong mask ang sinasabi mo? Ang maskara na ito ay isang espesyal na kayamanan na maaaring gawin ng ating Spider Clan, ngunit napakahirap gawin. Nangangailangan ito ng 2 Heaven Rank o mas mataas na Spider para gawin ito, at nangangailangan din ito ng maraming panlabas na kondisyon at materyales, kaya isa lang ang mayroon tayo. Isa lang sa inyo ang makakagamit nito, sabi ng Heaven Rank Spider. Dahil doon, naglabas ang Sky Spider ng 1,000 silk mask at ibinigay ito kay Terence. Ito ba ang bagay? Tiningnan ni Terence ang manipis na maskara sa kamay ng gagamba, medyo nagulat. Ito ay mukhang isang maskara na gawa sa transparent na silicone, ngunit ito ay may ibang pakiramdam dito. Ang texture ay makinis, tulad ng balat ng tao, at ito ay napakasarap sa pakiramdam. Oo, maaari mong subukan. Tumango ang Heaven Rank Spider. Hindi ito sinubukan ni Terence, ngunit inilagay ang maskara sa mukha ni Jelay. Gaya ng inaasahan, agad na naging ibang tao si Jelay, ganap na naiiba sa dati niyang imahe. Kahit na si Terence, na sobrang pamilyar sa kanya, ay hindi siya makilala. Ito ay tunay na isang magandang kayamanan. Ito ay simpleng ang pinakamahusay na disguise. Ito ay ang mahiwagang. Itong maskara. Mababago ba nito ang sariling anyo? Tanong ni Terence, nagulat. Hindi, nakakapagpabago lang ng anyo ang maskarang ito. Hindi mo ito mababago ayon sa iyong imahinasyon. Umiling ang Heaven Rank Spider. Sabi mo kaya mong baguhin ang itsura mo ayon sa imahinasyon mo. Narinig ko na, pero hindi ko alam kung paano ito gagawin. Nakikita ko, ngunit ito ay napakahusay. Ito ay napakamahal na bagay, at ang iyong Spider Clan ay mayroon lamang. Medyo nahihiya akong tanggapin ito. Sabi ni Terence. Hehe. Walang kwenta tayong mga gagamba na magtago ng maskara na ito. Hindi na natin kailangang baguhin ang ating hitsura.
At ang dati kong master at ang pangalawang taong gumamit ng teleportation formation na ito ay hindi kailangan, kaya ibinigay ko ito sa iyo, benefactor. Sabi ng Heaven Rank Spider. Kung gayon, hindi ako magalang na tumanggi. Tinanggap ni Terence ang maskara ito ay isang magandang bagay, pagkatapos ng lahat, at hindi niya ito basta-basta maaaring tanggihan. Tapos na akong magpaliwanag, magsisimula na akong magtrabaho kasama ang mga tauhan ko. See you tomorrow morning. Mr. Linford. Sabi ng Heaven Rank Spider. Magkita tayo bukas ng umaga. Tumango si Terence. Natulog sina Jelay at Terence pagkaalis ng gagamba kasama ang mga tauhan nito. May isang higa na inihanda ng gagamba sa kuweba, at hindi nila kailangang mag-alala na wala silang matutuluyan. Si Jelay ay pagod din, at mabilis na nakatulog, habang si Terence ay pumunta sa Jade Space upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Mula nang umalis siya sa Lion's Lair, ang puso ni Terence ay nasa kanyang bibig, natatakot na ang gwardya at ang kanyang mga tauhan ay dumating na naghahanap ng gulo. Ngayong gabi, si Terence at ang iba ay nagpahinga ng mabuti. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa isang pagsalakay o anumang iba pang aksidente. Bagamat nasa Jade Space din si Terence, gamit ang kanyang espirito para maramdaman ang paligid, mas nakaka-relax ito kumpara sa mga nakaraang gabi. Masarap ang tulog ni Jelay, at ganoon din ang Skybolt Pig nagising ang lalaki at ang hayop sa kulay abong kalangitan. Tinatimad na naginat si Jelay, ngunit hindi bumangon. Nakahiga siya sa sahig at tinatimad na tumingin kay Terence, isang natural na alindog sa kanyang mga mata. Ang sarap ng tulog ko. Ang tagal kong walang tulog. Tumingin si Terence kay Jelay, siya ang pinakakaakit-akit ngayon na may hindi maipaliwanag na kagandahan sa kanya. Anumang casual na paggalaw ay maaaring humila sa puso ng isang lalaki na ginagawang gusto niya itong itulak pababa. Walang ganoong babae si Terence sa paligid niya, medyo malamig ang Miss, medyo baliw si Yasi at Trixie, medyo tahimik si Melissa, medyo mainit si Amara, at si Jelay, sa kabilang banda, ay may hindi maipaliwanag na pang-akit. Hindi katakataka na si Chester ay labis na nagmamahal sa kanya noon. Kung si Terence ay hindi sapat na malakas, malamang na siya ay mai-inlove din sa kanya. Walang pakialam si Terence na gumawa ng isang bagay kasama si Jelay, ngunit hindi pa ngayon ang oras. Pwede ba wag mo akong tuksuhin ng ganito? Ang mga mata ni Terence ay dumaan sa katawan ni Jelay habang siya ay mahinang nagsasalita. Temptation. Sa tingin mo ba madali kang matukso? Sa unang pagkakataon na nakilala kita at humingi ng tulong sa iyo, mukhang malakas ang iyong pag-iisip, hindi hinahayaan na makuha ka ng mga babae, sabi ni Jelay na may kalahating ngiti. Magbabago ang mga tao. Hindi ko napigilang mabuti ang sarili ko kamakailan, siguro dahil sa pag-alis ni Trixie, sabi ni Terence. Huwag na nating pag-usapan ito. Hindi kinasusuklaman ni Jelay ang paksang ito, ngunit natakot siya na ilabas ni Terence si Josephine kapag dinala niya si Trixie. Ito ay isang paksa na dapat iwasan, at hindi siya makapagsalita ng marami. Anong oras na? It's already past 6 in the morning. Sabi ni Terence habang nakatingin sa kanyang phone. Walang anumang signal, ngunit ito ay medyo maganda bilang isang relo. 2,285. Let's go out and take a look. Halos tapos na yata ang Spider Clan. Sabi ni Jelay. Ito ay dapat na halos pareho. Tumango si Terence at lumabas ng kuweba kasama si Jelay, ngunit ang kakaibang pakiramdam niya ay walang ni isang gagamba sa kuweba. Hindi katakataka na walang mga gagamba na nagbabantay sa pasukan ng kuweba, dahil ang kuweba ay may sinaunang paghihigpit, kaya hindi na kailangang matakot sa isang pagsalakay. Gayunpaman, kakaiba na walang kahit isang spider na naghihintay o nag-uulat. Sinabi nga ng Sky Class Spider kagabi na maghahabi ito ng Silk Bridge para kay Terence, ngunit ang buong Spider Clan ay pinakilos. Napakarami nilang gagamba, at hindi pa rin sila tapos. Gaano ito kalaki ng proyekto? At saka, kahit hindi pa tapos, madaling araw na, at kailangan ng Sky Class Spider na magpadala ng spider para sabihin kay Terence, di ba? Ngayon, wala kahit isang spider. Ano ang sitwasyon? Kumunat ang noo ni Terence sa naisip, isang masamang pakiramdam ang bumabalot sa kanyang puso. Baka may nangyaring mali.
Maingat siyang tumingin sa paligid at wala siyang nakitang kakaiba o anumang senyales ng pakikipaglaban. Sa katunayan, si Terence ay nakatingin lang sa paligid. Kung may nangyari dito kagabi, walang paraan na hindi niya ito mapapansin habang naglilinang sa espasyo ng Jade. Bakit walang spider? Tanong ni Jelay, kakaiba rin ito. Natatakot ako. May nangyaring mali. Hindi alam ni Terence kung nasaan ang natural na moat, at walang sinabi sa kanya ang Sky-class spider kagabi. Hindi nagtanong si Terence, dahil alam niyang dadalhin siya doon ng Sky-class spider. Pero ngayon, wala man lang siyang direksyon. Hindi naman pwede diba? Di ba teritoryo nila to? Paanong nagkamali? Tsaka, kahit nagkamali, imposibleng wala kahit isang gagamba, diba? Natatarantang tanong ni Jelay. I don't know yet. I have a bad feeling about this. Feeling ko tuloy may mangyayari. Wala ni isang gagamba dito, kaya sa tingin mo kakaiba ito. Tanong ni Terence. Tama ka. Tumango si Jelay, hindi kaya natapos ang tulay na sutla, kaya nag-overtime sila. Hindi natin maaring alisin ang posibilidad na iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi naiintindihan ni Terence ang mga gawin ng mga espiritong hayop. Siguro ang spider spirit beast ay ang uri ng spirit beast na mas maingat sa kanilang trabaho at hindi titigil hanggang sa matapos sila. Kung ganoon ay maghintay tayo. Tanong ni Jelay. I guess ito lang ang paraan. Sabi ni Terence. Naghintay lang silang dalawa ni Skybolt Pig sa bakana ng kuweba, at ilang oras ang lumipas sa isang kisap mata. Bumigat at bumibigat ang puso ni Terence, ang mga bagay ay tila hindi kasing simple ng tila. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari, tiyak na hindi ito normal. Hindi napigilan ni Jelay na magtanong habang dumilim ang mukha ni Terence. May problema ba? Sino ang nakakaalam? Hindi inisip ni Terence na magkakaroon ng problema, siguro, may nangyari talaga. Ang Spider Clan ay tila hindi mga spirit beast na hindi tumutupad sa kanilang salita. At saka, kung hindi nila tinupad ang kanilang salita, hindi na nila kailangang sabihin sa amin ang tungkol dito. Dito. Wala silang sinabi kahapon. Aalis tayo ngayon. Hindi na kailangang maglaro na nawawala. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Tumango si Jelay bilang pagsang-ayon. Skybolt Pig, maaari mo bang malaman kung saan nagpunta ang mga gagamba? Lumingon si Terence para tingnan ang Skybolt na baboy, maaasa lang niya ang baboy ngayon. GG. Tumango si Skybolt Pig. Kabisado na niya ang amoy ng mga gagamba. Hanggat ito ay nasa loob ng isang tiyak na saklaw, mahahanap niya ito. Sige, dalhin mo na kami sa kanila. Agad na nagdesisyon si Terence. GG. Tumakbo sa unahan si Skybolt Pig, kasama sina Terence at Jelay sa likod. Pumunta sila sa kabilang direksyon ng lambak na kanilang kinaroroonan kahapon. Ang baboy ay patungo sa madilim na bahagi ng bulubundukin, kung saan kakaunti ang mga halaman. Ito ay isang madaling landas, ngunit si Terence ay nasa mataas na alerto, handa para sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Tahimik sa buong daan, walang mga espiritong hayop, walang mga palatandaan ng aktibidad ng tao, at walang aksidente o sakuna gaya ng inaasahan nila. Hindi nagtagal, isang Grand Silk Bridge ang lumitaw sa harap nila. Ang Silk Bridge ay nag-uugnay sa magkabilang gilid ng batis, halata na ang Spider Clan ay tapos na sa paghabi ng Silk Bridge. Ngunit ang sitwasyong ito ay lalong nagpagulo kay Terence. Saan napunta ang lahat ng mga gagamba na ito? Ang tulay na sutla ay naririto, ngunit wala ni isang gagamba. Ang kakaibang sitwasyong ito ay nagpatindig ng balahibo. Ito ay masyadong kakaiba at nakakatakot. Si Terence ay hindi nagmamadaling sumulong, ngunit huminto at dinamdam ang reaksyon ni Jade. Kung lalayo pa siya, baka alertuhan siya ni Jade, pero huli na ang lahat, tulad noong nahuli siya ng lambat. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon sa bulubundukin ng Wulang Haute ay medyo espesyal. Ang pagkaalam sa panganib ay hindi nangangahulugan na ang isa ay makakatakas.
Ito ay tulad ng hindi matatakasan na lambat ng gagamba kahit na natanggap ni Terence ang babala ng Jade, tila magkakaroon siya ng sapat na oras upang mag-react, ngunit ang lambat ay iba sa karaniwang panganib. Maaari itong lumawak at lumiit, na ginagawang imposibleng bantayan. Kaya sa pagkakataong ito, natutunan ni Terence ang kanyang leksyon at nagpas siyang maghintay at tingnan. Mukhang wala namang panganib. Hinawakan ni Terence ang kanyang baba, isang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa totoo lang, kahit siya mismo ay hindi makapaniwala na hindi naman delikado ang lugar na ito. Kung tutuusin, lampas sa kanyang imahinasyon ang sitwasyon. Walang sinabi si Jelay, wala siyang gaanong karanasan sa mga sitwasyong tulad nito, at ayaw niyang maapektuhan ang paghatol ni Terence. Tingnan natin. Nakalakad lang si Terence sa direksyon ng tulay. Sa totoo lang, maaari siyang tumalikod at umalis, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang pagkamausisa. Sa tabi ng mga gagamba, ang mahiwagang pagbuo ng teleportasyon sa Sky-class Island ay isang bagay na labis na ikinakuryos ni Terence. Curious din si Jelay, iba ang landas ng kanyang pagsasanay, ngunit sinabi ng mga alamat na maaaring makalusot ang isang tao sa Sky-class at makapasok sa threshold ng landas sa kalangitan, ito ay sapat na upang pukawin ang kanyang pagkamausisa. Nagkasundo sina Terence at Jelay at nagpatuloy sa paglalakad, hanggang sa gilid ng Silk Bridge. Walang nangyaring hindi inaasahan, at ang jade sa dibdib ni Terence ay hindi gumagalaw. Ngunit habang mas naging ganito, mas nakaramdam ng pagkabalisa si Terence. Masyadong tahimik ang lugar na ito, napakatahimik na nakakatakot. Logically speaking, ang unang bagay na dapat ginawa ng Spider Clan ay bumalik sa kuweba at hintayin na magsama sina Terence at Jelay. 2286. Gayunpaman, nang makumplito ang Silk Bridge, nawala ang buong Spider Clan. Sige, titingnan ko muna. Hintayin mo ako dito. Kung may mangyaring masama, ibalik mo sa kuweba ang baboy ni Skybolt. Ibibigay ko na rin sa'yo ang 3 lambat. Sabi ni Terence habang dinadaanan niya ang hindi matatakasan na lambat na ibinigay sa kanya ng Sky-class Spider kay Jelay. Ikaw. Ayaw ni Jelay na ipagsapalaran ni Terence ang kanyang buhay, ngunit hindi siya makontento kung hindi niya makita ang nangyayari. Saglit siyang nag-alinlangan bago pumayag, sige, pwede ka nang umalis. Pero mag-iingat ka. Nakangiting tumango si Terence at tumalon sa tulay na sutla. Parang naglalakad sa isang mahigpit na lubad, ngunit hindi ito mahirap para sa isang practitioner tulad ni Terence. Hindi rin mahaba ang tulay, at nakikita na niya kung saan ang batis. Sa Silk Bridge, dahan-dahang sumulong si Terence na parang naglalakad sa manipis na yelo. Sa gulat at panghihinayang ni Terence, hindi nag-react si Jade kahit na nakarating na siya sa kabilang bahagi ng batis. Sa madaling salita, si Terence ay wala sa anumang panganib. Gayunpaman, habang mas naging ganito, mas naramdaman ni Terence na may mali. Walang panganib, kaya saan napunta ang Spider Clan? Hindi ba ito medyo hindi makatwiran? Walang problema. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay kay Jelay at mabilis na naglakad pabalik sa tulay. Magagawa ito ni Terence, ngunit hindi iyon nangangahulugan na kaya ni Jelay siya ay isang practitioner, ngunit siya ay ibang uri ng practitioner, at walang gaanong lakas. Ang Silk Bridge na ito ay medyo isang hamon para sa kanya, at kinailangan siyang tulungan ni Terence. Mas naunawaan ni Terence ang tibay ng tulay ngayong nakabalik na sila sa tulay. Mukha itong manipis, ngunit ito ay talagang malakas Jelay, Skybolt na baboy, at kaya niyang lockerin ito nang walang anumang problema. Medyo nakakatakot ang tulay na ito. Kailangan mo akong alalayan. Siguradong mamamatay ako kapag nahulog ako. Guilty na sabi ni Jelay habang nakatingin sa napakalalim na bundok. Kahit marunong kang magpagaling, malamang mamatay ako kapag nabasag ako sa isang meat patty. Tapos kumapit ka lang sa akin. Hindi naman ako mamamatay kapag nahulog ako, pero baka mahirapan akong bumangon. Tumingin si Terence sa ilalim ng batis, hindi siya nagsisinungaling kay Jelay. Ito ay isang matarik na lugar, at kahit na siya ay isang Earth-class mid-phase, hindi magiging madali para sa kanya na bumalik.
Hindi kayang tumalo ng ganoon kataas si Terence, at hindi rin siya makakalukso ng maraming beses. Napakatarik ng bangin, at mahirap humanap ng mapapatungan. Ayos lang kung hindi masyadong mataas, pero napakalalim kaya hindi niya makita ang ilalim. Maliban kung makakalipad si Terence, hindi siya makakabangon. Kung ganoon ay huwag kang mahulog. Kung bumagsak tayo, habang buhay tayong magiging mga ganid. Sabi ni Jelay. Ngunit habang sinasabi niya ito, isang kakaibang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Kung sila ni Terence ay nahulog ng magkasama, maituturing ba silang mag-asawang nangangailangan? At pagkatapos ay gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay dito. Hindi gaanong nagsalita si Terence, binuhat siya habang nag-iisip, at humakbang patungo sa tulay. Ang balanse ni Terence ay hindi isang problema kaya niya pang buhatin ang isang bagay na mas mabigat pa, pabayaan si Jelay, hanggat kaya ng tulay. Ang Skybolt Pig ay maliit at maliksi, kaya hindi ito nagkaroon ng problema sa paglalakad sa tulay. Napakabilis, pumunta silang dalawa sa kabilang gilid ng tulay, at pinababa rin ni Terence si Jelay. Si Jelay, sa kabilang banda, ay medyo nahihiya na dinala ng ganito ni Terence, ngunit hindi ito umimik habang sinulyapan siya. Tumigil sa pagbibiro si Jelay nang makita niyang sumeryoso ang mukha ni Terence. Anong problema? May mga bakas ng labanan dito. Itinuro ni Terence ang mga marka sa lupa. Baka may kalaban ng Spider Clan dito at may nangyari. Itong lugar. Ibinaba ni Jelay ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon na itinuturo ni Terence. May mga magulong footprint sa lupa, at ilang sunog na damo. Fire Lion Clan. You're here. Mahirap sabihin. Tumayo si Terence at sinabing, maglakad tayo pasulong at tingnan natin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito, ngunit wala akong mahanap na isang bangkay ng espiritong hayop. Oo, mukhang hindi kalakihan ang entablado na ito. Bukod sa kuweba na hindi kalayuan, wala nang ibang daanan. Kung dito nangyari ang labanan, saan napunta ang mga gagamba pagkatapos ng labanan? Curious na sabi ni Jelay. Pumasok tayo sa kuweba at tingnan. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo at tumingin sa kuweba. Kung hindi ako nagkakamali, ang kuweba na iyon ang dapat na lokasyon ng teleportation array. Tara na at tingnan natin. Naglakad sina Jelay at Terence patungo sa kuweba. Nakikita nila ang lahat sa loob sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa pasukan. Ang kuweba ay hindi ganoon kalaki, at wala ring mga espiritong hayop sa kuweba. Sa madaling salita, walang mga espiritong hayop sa platapormang ito, kasama ang kuweba. Parang kakaiba talaga ang mga bagay-bagay. Napakaraming gagamba, kahit na may labanan sa apoy na Lion Clan, imposibleng mawala silang lahat. Ungol ni Terence. Nahuli kaya siya ng apoy na Lion Clan? Hula ni Jelay. Hindi yun posible, tama. Kahit na ang lahi ng apoy na Lion ay may kalamangan sa pag-atake, magiging mahirap na hulihin ang napakaraming gagamba. Umiling si Terence, tinatanggihan ang ideya. Ang tatlong leon ng apoy ay hindi katulad ng bilang ng mga gagamba. Maniniwala si Terence na kaya nilang pumatay ng isang buong bungkos ng mga gagamba, ngunit ang pagkuha ng lahat sa kanila ay ibang kwento. Ito ay halos imposible. Kahit ano, pasok muna tayo sa kuweba at tingnan mo muna. Sabi ni Terence. Si Terence at Jelay ay pumasok sa kuweba, walang anumang espesyal tungkol dito. Ang tanging bagay na ikinakuryos ni Terence ay ang Porma Sion, ngunit hindi siya masyadong sigurado. Nakita lang niya ang ilang mga bato na bumubuo ng kakaibang tanda sa lupa, at hindi niya alam kung ito ay ang teleportation formation na sinasabi ng Sky-class Spider. Kung paano ito ay activate, hindi alam ni Terence, at hindi siya nang ahas na subukan ito. Inilabas ni Terence ang kanyang telepono at kinuha na ng litrato ang sitwasyon sa loob ng kuweba. Mas pag-aaralan niya ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Ito ang tinatawag na teleportation formation. Curious na tanong ni Jelay habang nakaturo sa bante ng mga bato na parang portal. 2,287. Dapat lang, bukod dyan, hindi ko talaga alam kung ano ang espesyal sa kuwebang ito, nagkibit balikat si Terence.
Maingat na inilibot ni Jelay ang kuweba, at wala siyang nakitang kakaiba. Maliban sa tambak ng kakaibang mga bato sa lupa, walang anumang bagay na matatawag na teleportation formation. Ito ba talaga ang lugar? Naghihinala na tumingin si Jelay sa bato. Bakit pakiramdam ko ay masama ang ayos nito? Wala akong alam dyan. Nanghuhula lang si Terence. Ang weird naman. Nakasimangot si Jelay. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Nasiyahan ang pag-uusisa ni Terence matapos makita ang lugar, hindi na siya interesadong manatili pa. Walang anumang pagtutol si Jelay, natural na hawak-hawak pa rin siya ni Terence habang pabalik, at iyon ay nagpatibok muli sa kanyang puso. Skybolt Pig, alam mo ba kung nasaan ang Spider Clan? Ito ay halos dulo ng bulubundukin, at hindi na makita ni Terence ang Spider Clan. Maaari na lang niyang ipit muli ang kanyang pag-asa kay Skybolt Pig. GG. Umiling si Skybolt Pig. Ginamit niya ang kanyang front paw para tumuro rito, at saka ikinumpas ang kanyang kamay. Naunawaan ni Terence kung ano ang ibig sabihin nito, ang trail ay huminto dito, at maaari lamang nitong sundin ang amoy ng mga gagamba dito. Sige, sabi niya. Mapait na ngumiti si Terence. Maging ang Skybolt Pig ay hindi mahanap ang Spider Clan, kaya hindi na kinailangan pang maghanap ni Terence. Ngunit, bago umalis, hindi sumuko si Terence. Bumalik siya sa pugad ng Spider Clan kasama sina Jelay at Skybolt Pig, ngunit sa kanilang pagkabigo, hindi pa rin nagpakita ang Spider Clan. Tahimik pa rin ang kuweba, wala ni isang gagamba ang nakita. Tara na. Bumantong hininga si Terence, iniisip na kakaiba ito. Naging ganito magdamag. Ang mga bagay ay kakaiba, at kahit na wala pang nangyari, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Ayaw nang manatili pa ni Terence sa kakaibang lugar na ito. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Jelay. Hanapin natin ang apoy na Lion Clan. Sinabi ng Heaven Rank Spider na may isang paraan lamang pababa ng bundok bukod sa pangunahing daanan paakyat ng bundok, at ito ay lubhang mapanganib. Kung pupunta tayo, natatakot ako na tayo ay nasa panganib. Sumuko si Terence sa ideya na makipagsapalaran. Ang Spider Clan ay nawala, at gayon din ang mapa ng ruta. Nagpasya si Terence na pumunta sa apoy na Lion upang tingnan. Magiging mahusay kung mayroon din siyang mapa ng ruta. Maaari din niyang makuha ang mga fire bullet at humingi ng impormasyon tungkol sa Spider Clan. Mabuti naman. Tumanggo si Jelay. Nag-iwan ng mensahe si Terence sa lupa, na nagpapaliwanag na umalis siya kasama si Jelay. Bagamat nawala ang Spider Clan ng walang dahilan, hindi sigurado si Terence kung babalik pa sila. Hindi masyadong magalang na umalis ng walang paalam, kaya nagpasya si Terence na iwan ang kanyang kinaroroonan bilang paliwanag sa Spider Clan. Hindi masyadong maganda ang mga ekspresyon ni Terence at Jelay pagkatapos umalis sa teritoryo ng Spider Clan. Ang sitwasyon ay masyadong kakaiba, lampas sa kanilang imahinasyon. Hindi masyadong pamilyar si Terence sa daan patungo sa kuweba ng lipi ng Lion, ngunit sa Skybolt Pig bilang gabay, hindi ito problema. Sila ay nasa gitnang bulubundukin ng Wulang Hautay, ngunit hindi pinabayaan ni Terence at Jelay ang kanilang pagbabantay. Natakot sila na baka dumating ang pamilya Tegan na naghahanap ng gulo, ngunit ang hindi alam ni Terence ay 6 na nagbabantay sa itaas na hanay ng bundok, walang planong pumunta sa gitnang hanay ng bundok. Alam din ng ika-6 na kapatid na may 2 angka ng mga espiritong hayop sa gitnang hanay ng bundok. Maliban na lang kung wala na siyang magandang gawin, pupunta siya at lalaban hanggang kamatayan kasama ang 2 angka ng espiritong hayop. Nitong mga nakaraang araw, 6 ang naglalakad sa paligid ng bulubundukin at natagpuan ang kuweba kung saan nakatira noon si Terence, ngunit walang anumang halaga dito. Gayunpaman, nakakita siya ng isang maliit na kahon na bakal. Mula sa labas, dapat itong isang kahon na naglalaman ng ilang mahalagang bagay. Kung tama ang hula ng ika-6 na kapatid, ang kahon na ito ay dapat maglaman ng kayamanan na gusto ng kanyang amo. Gayunpaman, ang kayamanan ay kinuha na, kaya ang kahon ay halatang walang halaga. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga fast food packaging sa kuweba.
Tila hindi nagtagal umalis ang mga tao sa kuweba dahil walang masyadong alikabok sa packaging at bakal na kahon. Sa pamamagitan ng ika-12 kapatid na lalaki na humaharang sa daan sa ibaba ng bundok, ang ika-6 na kapatid ay hindi natakot sa anuman. Kailangan lang niyang bantayan ang itaas na bahagi ng bundok at may hamarang sa ibabang bahagi. Kung talagang nakatagpo sila ng isang master na maaaring hatiin ang mga bundok at dagat, kahit na siya at ang ika-12 kapatid na lalaki ay magkasama, ito ay walang silbi. Ang inaasahan niya ngayon ay hindi si Natoy at ang kanyang asawa ang pumatay sa ika-13, kundi ibang tao. Mas maganda kung maghihiwalay sila, kung maghiwalay man sila, masusundan niya ang Natoy na iyon. Ang ika-12 ay humaharang sa kalsada pababa ng bundok kasama ang mga gwardya ng pamilya Tegan, sinusuri ang mga pangkat na umaakyat at bumaba ng bundok araw-araw. Gayunpaman, ang mga taong ito ay napakahina, karamihan sa kanila ay hindi kahit na gininto ang uri. Ang pinakamalakas ay isang Golden Class Master lamang, at ang bilang ng mga adventurer sa bawat team ay pareho noong umakyat sila sa bundok, kaya walang dapat suriin. Bagamat ang pamilya Tegan ang pinakamakapangyarihan, itinago nila ang kanilang lakas. Sa ibabaw, ang kanilang lakas ay halos kapareho ng iba pang mga pamilya, bahagyang mas malakas. Hindi maginhawa para sa kanila na makialam sa mga pangkat ng adventurer na umakyat sa bundok sa pamamagitan ng iba pang mga pamilya at puwersa. Kung tutuusin, hindi nila masiliuhan ang bundok dahil lang sa usapin ng pamilya Tegan. Hindi rin ganoon ang intensyon ni 12, kaya natural na hindi gagawa ng hindi kailangan ang pamilya Tegan. Gayunpaman, ang sitwasyon ngayon ay medyo naiiba. Biglang, hindi kalayuan sa labasan ng bundok, may kakaibang sigaw, at pagkatapos ay tumakbo pababa ng bundok ang isang matandang baliw na gusot ang buhok. Hindi niya itinago ang kanyang Sky-Class Late Phase Peak Strength, at natense ang mukha ng lahat. Nagbago ang mukha ni 12. Sky-Class Late Phase Peak, kapareho ng level ng 6th brother, siya rin ay Sky-Class, pero Early Phase Peak lang malayo sa taong ito. Ito kaya ang pinag-uusapan ng Master 6th Brother. Sa pag-iisip na iyon, nanlamig ang puso ni ika-12 siya ay mula sa lugar na iyon, at nagkaroon ng purong practitioners arts, na mas malakas kaysa sa mga normal na practitioner ng parehong level, ngunit wala pa rin siyang gaanong kumpiyansa sa pakikipaglaban sa Sky-Class Late Phase Peak na ilang antas na mas mataas kaysa sa kanya. Kung tutuusin, hindi niya alam na hindi ganoon kalakas itong Sky-Class Late Phase Peak Old na baliw. 2,288. Mula sa kanyang pananaw, kahit ang ika-13 kapatid na lalaki ay maaaring masugitan siya. Sa paghusga sa kanyang hitsura, ang ika-12 kapatid na lalaki ay nadama na siya ay hindi katugma sa kanya. Lalo na pagkatapos matanggap ang babala ng ika-6 na kapatid, hindi siya padalos-dalos na lalaban sa Sky-Class Late Phase Peak guy na ito, nakakunot lang ang noo niya at winagayway ang kamay sa mga taong nasa likod niya, na sinasabi sa kanila na huwag magmadali. Kahit na ang taong ito ay pumatay ng ika-13, kung gayon ang ika-12 ay hindi magiging katugma para sa kanya, ang ika-13 ay mas mahina lamang ng kaunti kaysa sa kanya, ngunit ang Sky-Class Late Phase Peak Old na baliw na ito ay halatang masungit at puno ng chi, na para bang hindi siya nasaktan. Sa madaling salita, ang taong ito ay nakapatay ng ika-13 nang walang anumang pinsala. Anong uri ng konsepto iyon? Napakalinaw ng ika-12 kapatid na hindi nakakagulat na sinabi ng ika-6 na kapatid na napakalakas ng kalaban. Dahil iyon ang nangyari, natural na hindi niya kailangang pigilan at hayaan ang kakaibang lalaking iyon na may ranggo ng langit na tumakbo pababa ng bundok, dumaan sa harap ng lahat, at pagkatapos ay tumakbo ng malayo. Bagamat ang ibang mga pamilya at gang sa bayan ay naguguluhan din sa gayong halatang powerhouse, saan siya umahan. Ngunit walang sapat na hanggal para pigilan siya. Ang lakas ng Sky-Class na lalaki ay buo ang ipinapakita, at sino man ang makakapagsabi na siya ay Sky-Class Late Phase Peak, sino ang maglalakas loob na gumawa ng kahit ano. Pinanood ng matandang 12 umalis ang kakaibang lalaking may ranggo sa langit, at pagkatapos ay nakahinga ng maluwag. Ngayon lang, siya ay nasa ilalim ng matinding mental pressure.
Pagkatapos ng lahat, ang matandang 13 ay maaaring namatay sa mga kamay ng taong iyon, at ang pakiramdam ng hindi makagalaw sa harap ng kanyang kaaway ay nagdulot ng mga panloob na pinsala sa matandang 12. Ang isang maliit na pagkainip ay sumisira sa isang mahusay na plano. Pinaalalahanan ng ika-12 kapatid ang kanyang sarili at mabilis na kinalma ang kanyang damdamin. Kumuha siya ng papel at panulat at isinulat ang nakita. Pagkatapos, itinali niya ito sa paanan ng lumilipad na espiritong halimaw at pinakawalan. Kinailangan niyang ipaalam sa ika-6 na kapatid ang balitang ito sa lalong madaling panahon. Sa taluktok ng bulubundukin, tumingin ang 6 sa liham mula sa 12 at bumaantong hininga. Tama ang hula niya, ito ay isang Sky Class late phase peak, at hindi siya napigilan ng 12. Hindi siya magiging katapat niya kung gagawin niya iyon. Sa pag-iisip tungkol sa higanteng butas sa tuktok ng bundok, 6 ang nagulat. Ang isang master na tulad nito ay malamang nakapareho ng kanyang master, ang uri na walang katapusan na malapit sa Sky Class late phase peak, nawawala lamang ang pagkakataong makapasok sa landas ng langit. Isang Sky Class late phase peak na lang ang natitira. Ibig sabihin, nasa bulubundukin pa si Natoy at ang kanyang asawa. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, ang bibig ng ika-6 na kapatid ay kurba sa isang malamig na ngiti. Ito ay magandang balita. Noong una, inisip ng 6 na kung may pumatay sa ika-13, dapat ay ang taong iyon na sumusuporta kay Natoy at sa kanyang asawa kung ang taong iyon ay mananatili sa kanilang tabi sa buong panahon, kung gayon kahit na siya at ang ika-12 ay nagtutulungan, hindi nila makukuha ang pagkain mula sa bibig ng tigre. Si Six naman ay buong oras na nagtatago, walang lakas ng loob na ipakita ang kanyang mukha, takot din siya sa pag-atake ng Sky Class late phase peak. Gusto niyang kumilos ng maghiwalay ang 3, pero parang hindi na niya kailangan Natoy at hindi na umaalis sa bundok ang 2 pa, at ang Sky Class man ay. Ang kailangan lang niyang gawin ay harangan sila mula sa itaas habang ang ika-12 ay nanatili sa ibaba, at ang 2 ay hindi makakatakas. Kung ano ang naisip ng lumang 6 at gulang na 12, natural na naisip din ito ni Terence. Ang kakaibang Sky Classman ay tumakas ng walang dahilan, at nawala ang makapangyarihang bodyguard na ito ni Terence, kaya natural siyang naging mas maingat, lalo na nang mawala ang Spider Clan. Ito ang nagparamdam sa kanya na ang bulubundukin ay puno ng kakaiba. Maingat niyang sinundan ang Skybolt Pig at nakarating sa teritoryo ng apoy na Lion Clan kasama si Jelay, ngunit ang ikinagulat ni Terence ay ang apoy na Lion Clan ay wala sa kanilang pugad. 3 lang ang Lion sa apoy na Lion Clan, at posible silang lumabas ng magkasama. Nadurog ang puso ni Terence nang makita niya ang walang laman na pugad, ngunit naghintay pa rin siya kasama si Jelay. May sinaunang paghihigpit sa labas ng pugad, ngunit hindi kailangang mag-alala ni Terence, Jelay, at Skybolt Pig tungkol dito. Maaari silang pumasok ng walang anumang problema at maghintay dito nang hindi nag-aalala tungkol sa mga kaaway. Bakit wala dito ang apoy na Lion Clan? Naramdaman ni Jelay na may hindi maganda, napatahimik ni Terence, ngunit hindi niya magawa. Hindi ko alam. Kakaiba ang bagay na ito. Hindi natin maaalis ang posibilidad na naghahanap sila ng pagkain o naghahanap ng kayamanan, sabi ni Terence. Maghintay tayo. Tumanggaw si Jelay, mabigat ang kanyang kalooban. Kung alam niya na ang paglalakbay na ito sa Hulang Haote ay magdudulot ng napakaraming problema at napakaraming kakaibang bagay, hindi niya sana iminumungkahi si Terence na sumama sa kanya. Masyadong mapanganib ang lugar na ito. May mga hinala sa lahat ng dako. Naghintay siya ng isang araw at isang gabi, at hindi pa rin bumabalik ang lahi ng apoy na layon. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpabagabag kay Terence. Ang Spider Clan ay nawala, at gayon din ang apoy na Lion Clan. At parang sabay na nangyari. Si Terence ay nagkaroon ng kasunduan sa apoy na Lion Clan, pumupunta siya rito para kumuha ng bala ng apoy kapag umalis siya sa bundok. Sa teorya, kahit na ang buong pamilya ay lumabas upang maghanap ng mga kayamanan, hindi sila maaaring lumabas kasama ang buong pamilya. Ang isa sa kanila ay kailangang nandito na naghihintay kay Terence.
Kahit nakalabas na silang lahat, babalik na sana sila sa lalong madaling panahon. Imposibleng umalis sila ng napakatagal nang walang anumang paggalaw. Hindi ito naaayon sa karakter ng nagninangas na Lion Clan. Hindi nila gagawing ganito ang kanilang tagapagligtas. Skybolt Pig, naiintindihan mo ba kung nasaan ang Fire Lion race? Lumingon si Terence kay Skybolt Pig at nagtanong. Gayunpaman, umiling ang baboy at tumili. Pagkatapos, nagsimula itong magsulat sa malambot na lupa, masyadong mahaba ito, at nawala ang amoy, na naging imposibleng masubaybayan. Bukod dito, tila wala sila sa saklaw ng kanyang pangunawa. Hindi sa saklaw ng aking pangunawa. Kumunat ang noo ni Terence. Maaaring nawala ang amoy ng ruta ng malaking Fire Lion, ngunit sa normal na mga pangyayari, mahahanap ng Skybolt Pig ang mga Spirit Beast at kayamanan na hinahanap nito nang hindi gumagamit ng rutang ito. Dahil sinabi nito, ibig sabihin ba ay talagang malayo na ang narating ng lahi ng malaking leon ng apoy? Hindi siya dapat nasa bulubundukin ng Wulong Haute. Sumulat muli ang baboy sa lupa. Ga! Tiningnan ni Terence ang mga salita at napatalon sa gulat. Wala na siya sa bulubundukin ng Wulong Haute. Saan napunta ang apoy na Lion Clan? Kailangang malaman ng isa na ang apoy na Lion Clan ay karaniwang hindi napupunta sa itaas at ibabang ugat. Ngayon, wala sila sa bulubundukin. Saan sila nagpunta? Tumango si Skybolt Pig na may seryosong mukha. 2,289. Huminga ng malalim si Terence. Nakakagulat ang balitang ito, ngunit simula nang mawala ang Spider Clan, mas lumakas ang mental resistance ni Terence. Nang makitang nawala ang apoy na Lion Clan ay gusto rin niyang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Katulad nito, iniwan ni Terence ang kanyang mensahe para sa apoy na Lion sa lupa at umalis kasama si Jelly at Skybolt na baboy. Tungkol naman sa katotohanan sa likod ng pagkawala ng apoy na Lion Clan at Spider Clan, kailangan itong ibalik sa gabing nanatili si Terence sa pugad ng Spider Clan. Ang isang silk bridge ay natapos na sa wakas sa madaling araw, at nang malapit ng ipagpapahinga ng Heaven Rank Spider ang mga katribo nito, isang aksidente ang nangyari. Ungol. Uungol. Uungol. Isang galit na dagandong ang tumunog, at tatlong nagninangas na pulang figure ang mabilis na kumalat. Ang Great Fire Lion ang nagdala sa mga batang apoy na leon at leon para sa lakayin ng Spider Clan. Ang bilis ng tatlong figure ay napakabilis. Bago pa makapag-react ang Spider Clan, ang tatlong figure ay lumukso na sa Silk Bridge na ginawa ng Spider Clan. Direkta nilang pinilit ang mga miyembro ng Spider Clan na naghahanda na umatras sa kabilang bahagi ng batis ng bundok. Kahit na ang Silk Bridge na ito ay itinayo ng Spider Clan, hindi ito isang bagay na maaaring sirain sa maikling panahon. Hindi nila maidare ang mga apoy tulad ng Great Fire Lion upang sunugin ang tulay na sutla, ni hindi nila mapigilan ang Great Fire Lion na dalhin ang mga batang apoy na leon at ang lioness sa tulay na sutla. Maaari lamang silang umatras at makatakas ng tuloy-tuloy. Umuungol. Ang Great Fire Lion ay umungal, at ang maliit na apoy na lion at ang babaeng leon sa tabi nito ay umungal din sa galit. Matapos ang apoy na lion ay bumaba sa tulay na sutla, wala na itong alalahanin. Direkta itong naglabas ng apoy na hininga at sinunog ang mga gagamba na mabagal na tumakas. Ang isang malaking lugar ng mga gagamba ay agad na nasunog. Bagamat hindi ito nagbabanta sa buhay, kung gusto ng mga gagamba na ito na mabawi ang kanilang sigla, kakailanganin nilang kumonsumo ng maraming likas na kayamanan. Napakalungkot ng ekspresyon ng Heaven Rank Spider. Nangyari ang kinatatakutan nito. Hindi nito inaasahan na pipiliin ng Great Fire Lion na umatake sa oras na ito. At ito ay isang Fire Lion na may 3 ulo. Ang lalo pang nakapag-usisa ay ang leon at ang lakas ng munting apoy na leon ay parehong naging Mystic Late Phase Peak. Sa ganitong paraan, kahit na ang maliit na apoy ng mga leon at leon, na orihinal na walang kapangyarihang panlaban, ay hindi makahinga ng apoy, maaari nilang pasiglahin ang totoong enerhiya na uri ng apoy. Ang mainit na tunay na enerhiya na ito ay inilabas gamit ang kanilang mga kuko, na nakamamatay din sa Spider Clan.
Ngayon, nang makita ng Heaven Rank Spider ang maliit na gagamba na kumukuha ng kayamanan mula sa bangin, alam nitong hindi magiging madali ang mga bagay. Ito ay dahil ang makalangit na kayamanan na iyon ay isang makalangit na kayamanan na kapakipakinabang sa apoy na Lion Clan, tulad ng makalangit na kayamanan na kinuha ng maliit na gagamba para sa kanilang Spider Clan. Kung tungkol sa katangian ng apoy na makalangit at makalupang kayamanan sa gilid ng bangin, ito ay talagang hindi gaanong pakinabang sa angkan ng gagamba. Ito ang unang pagkakataon na ang maliit na gagamba ay lumabas na mag-isa upang makakuha ng karanasan. Hindi nito alam ang karaniwang kaalamang ito at pinili rin ang makalangit at makalupang kayamanan ng apoy na Lion Clan. Nilabag nito ang tacit na pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang spirit beast. Bagaman ang dalawang angkan ng mga espiritong hayop ay patuloy na nag-aaway sa mga kayamanan ng langit at lupa, nag-aaway lamang sila para sa mga kayamanan na kapakipakinabang sa magkabilang panig. Ang mga kayamanan na kapakipakinabang lamang sa isang angkan ng mga espiritong hayop ay hindi papansinin ng parehong mga angkan. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay walang silbi sa kanilang sariling angkan, kaya ano ang silbi ng pagpili nito? Sa oras na iyon, kung pumili ka ng iba, pipiliin din ng ibang tao ang sa iyo. Sa huli, ang magkabilang panig ay masusugatan. Hindi ba nakakabaliw iyon? Sa makatuwid, sa loob ng libu-libong taon, ito ay halos naging isang hindi nakasulat na tuntunin sa mga espiritual na hayop ng dalawang tribo sa hanay ng ulang bundok. Hindi alam ng maliit na gagamba ang tungkol dito at hinawakan ang fire element treasure ng lahi ng layon. Dahil nandoon si Terence, at kakahanap lang nila ng maliit na gagamba, walang sinabi ang Sky Spider. Umaasa itong nasa gilid ng bangin ang kayamanan at hindi napansin ang apoy na lahi ng layon. Ngunit ngayon, nang makita ang nagninangas na Lion Clan na dumarating upang maghanap ng gulo, alam ng Heaven Rank Spider na malamang na alam ng nagninangas na Lion Clan na ang uri ng apoy na kayamanan ay kinuha. Sa gitnang bahagi ng bulubundukin ng Wulang Hautay, mayroon lamang itong dalawang angkan ng mga espiritual na hayop. Ang iba pang mga ordinaryong maliliit na hayop ay hindi maglalakas loob na pumasok sa teritoryo ng gitnang seksyon mula sa ibabang seksyon, pabayaan mag-isa na kunin ang mga likas na kayamanan. Sa makatuwid, kung ang katangian ng apoy na makalangit na mga mapagkukunan ay hindi kinuha ng apoy na Lion Clan, kung gayon ito ay walang alinlangan na kinuha ng Spider Clan. Hindi nakakagulat na ang Great Fire Lion ay galit na galit. Ang makalangit na kayamanan na uri ng apoy ay isang makalangit na kayamanan na kailangan para makagawa ng Divine Firebomb. Sa bulubundukin ng Wulang Hautay, mayroong ilan sa mga makalangit na kayamanan na ito na lumalaki bawat taon. Ang Great Fire Lion ay napakalinaw tungkol dito. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng kapanahunan, ito ay pumili sa kanila, at ito ay nagkataon na ito ay ang nasa bangin. Gayunpaman, nang pumili ito ngayon, nalaman nitong may unang nakakuha nito. Ito ay para sa benefactor nito na gumawa ng mga banal na bala ng apoy. Paano nito ipapaliwanag kay Terence kung nawala ito? Kaya, paanong hindi magagalit ang Great Fire Lion? Ano ang gusto ng iyong Spider Clan? Nais mo bang labagin ang mga alituntunin na umiiral sa libu-libong taon? Totoo na ang lahat ay nakikipaglaban para sa mga mapagkukunan ng pampublikong paglilinang, ngunit ang mga pribadong mapagkukunan ng paglilinang na ito ay hindi kailanman nakikialam sa isa't isa. Kailan nahawakan ng nagninangas na Lion Clan ang iyong mga kayamanan sa langit at lupa? Sa katunayan, ang panuntunang ito rin ang dahilan kung bakit hinayaan ng Heaven Rank Spider ang maliit na gagamba na pumili ng kayamanan ng Spider Clan. Pagkatapos ng lahat, ito ay kabilang sa Spider Clan, at ang apoy na Lion Clan ay hindi kailangang harangan ang kalsada at si Rob. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang maliit na gagamba ay may kaunting karanasan. Naisip niya na ito ay isang magandang bagay upang makahanap ng isa pang kayamanan. Alam ng Heaven Rank Spider na mali ito, ngunit wala talaga itong masabi. Maaari lamang nitong pilitin ang sarili na utusan ang mga angkan nito na mabilis na umatras. Ibinigay nila kay Terence ang hindi matatakasan na lambat, at wala na silang magagawa sa apoy na lahi ng layon ngayon. Iwasan lang nila ang mga ito.
Sa kabutihang palad, ang Spider Clan ay medyo nagkakaisa. Ginamit ng hindi nasaktan na mga gagamba ang kanilang sutla para hilahin ang mga nasugatang gagamba para makatakas. Ang Great Fire Lion ay hindi nilayon na palayain sila. Sa halip, nagpatuloy itong huminga ng apoy, sinusubukang paaksayin ng Spider Clan. Ang ganitong uri ng pagpatay sa teritoryong malapit sa pugad ng iba ay bihira sa nakalipas na libu-libong taon. Pagkatapos ng lahat, walang pakinabang. Kung ito man ay ang apoy na Lion Clan o ang Spider Clan, sino ba ang hindi magiging malaya na manggulo sa iba? Kung siya ay may lakas, maaari rin siyang pumunta sa mga pampublikong kayamanan kapag sila ay hinog na. Ang pakikipaglaban sa pugad ng ibang tao ay hindi talaga makikinabang sa kanya. Gayunpaman, ang Great Fire Lion ay talagang nagalit ngayon. 2 oras matapos mapulot ang Fire-type Heavenly Treasure, nawala ang orihinal na epekto nito, kaya kahit na matagpuan ito, wala itong silbi. Ito rin ang dahilan kung bakit siya agad nitong pinatay sa pagdating nito. Ang bagay na ipinangako nito sa kanyang benefactor ay imposible na, paanong hindi ito magagalit. Sa pagtingin sa Furious Great Fire Lion, sumakit ang ulo ng Heaven Rank Spider. Alam niyang mahirap tuparin ang usapin ngayon. 2,270. Isa rin itong Heaven Rank Spiritual Beast, ngunit ang kabilang partido ay isa rin. Hindi nito magagamit ang ranggo nito para sugpuin ang kabilang partido, kaya mabilis lang itong nakaisip ng paraan. Gayunpaman, parami ng parami ang mga Spider Clansmen ang nasunog ng apoy, at ang Heaven Rank Spider ay nagkakaroon ng sakit ng ulo. Kung wala ang hindi matatakasan na lambat, ang Spider Clan ay talagang hindi ang apoy na Lion Clans match. Kung hahayaan itong magpatuloy sa pagsunog, malamang na mapuksa ang Spider Clan ngayon. This timing. Napakaganda talaga. Karaniwan, ang Spider Clan ay hindi napipilitang pumasok sa isang sulok. Hanggat malapit sila sa pugad, magtatago sila sa kuweba at matatapos na ang lahat. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang sinaunang paghihigpit sa pasukan ng kuweba na hindi masira ng apoy na Lion Clan. Ang mga gagamba na lumabas para mamitis ng mga espiritual na halamang gamot ay may dalang hindi matatakasan na lambat. Kung ang sitwasyon ay hindi tama, maaari nilang ihagis ang lambat at bitag ang apoy na leon, pagkatapos ay makatakas kasama ang kayamanan. Siyempre, may mga pagkakataon din na nagkamali siya. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling gumawa ng isang hindi matatakasan na lambat. Hindi lamang ito nangangailangan ng ilang mga gagamba upang pagsamahin ito, ngunit kailangan din itong itugma sa ilang mga espesyal na makalangit na kayamanan ng Spider Clan. Sa makatuwid, kapag walang hindi matatakasan na lambat, maaari lamang nilang subukan ang kanilang kapalaran. Malamang natamaan sila ng hininga ng apoy na leon o ng isang banal na bala ng apoy, at pagkatapos ay maaagaw ang mga makalangit na kayamanan. Gayunpaman, kahit anong panig ang natalo, walang anumang panganib na nagbabanta sa buhay. Gayunpaman, ang sitwasyon ngayon ay ganap na naiiba. Gusto silang lipulin ng nagninangas na Lion Clan. Sandali lang. Gustong itigil ng Sky Class Spider ang apoy na Lion at sabihin sa kanya ang tungkol kay Terrence. Kung tutuusin, si Terrence ang karaniwang benefactor ng dalawa, at baka paalisan siya ng apoy na Lion Clan. Ngunit walang epekto ang sinabi ng Heaven Rank Spider. Binaliwala lang ito ng Great Fire Lion at nagpatuloy sa paghinga ng apoy, habang ang batang apoy na Lion at ang Leon ay ginamit ang kanilang mga kuko upang tumulong sa pag-atake sa Spider Clan. Walang paraan palabas. May isang platform sa isang bangin, at ang lugar ng platform ay hindi kalakihan. Sa likod ng platform ay isang kuweba, at sa loob ng kuweba ay ang teleportation array na iniwan ng master ng Spider na ranggo ng langit. Sa kuweba, walang mapupuntahan maliban sa hanay, ngunit walang pagpipilian ng ranggo ng langit na Spider. Ito ay pinilit ng Great Fire Lion Clan. Wala itong pagpipilian kundi pangunahan ang mga angkan nito na umatras ng higit pa. Nagtipon-tipon silang lahat sa kuweba, nalaman lang nila na para silang mga pagong sa banga. Kung talagang hinaranggan ng Great Fire Lion ang pasukan ng kuweba, tapos na ito.
Hanggat ito ay patuloy na naglalagablab, ang Spider Clan sa kuweba ay hindi makakaligtas ngayon. Ano ang gagawin? Ang Heaven Rank Spider ay desperadong nag-iisip ng paraan. Tila nagalit talaga ang Great Fire Lion, kung hindi ito magiging agresibo. Ngunit hindi naintindihan ng Heaven Rank Spider. Hindi ba't hinawakan lang nito ang isa sa kanilang mga halamang gamot? Makatuwirang sabihin na madali para sa Great Fire Lion na humingi ng kabayaran. Pumunta siya dito upang sunugin ang ilan sa mga miyembro ng Spider Clan, at pagkatapos ay maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na humingi ng iba pang mga espiritual na damo bilang kabayaran. Ang deal na ito ay kumikita lamang. Ngunit ano ang nangyayari ngayon? Tila ang pamilya ng malaking Fire Lion ay hindi dumating upang takutin ang mga tao, ngunit talagang gustong patayin silang lahat. Kung hindi siya makakapit ng mahigpit nang hindi nag-iiwan ng anumang puwang para sa negosasyon. Ang ranggo ng langit na gagamba sa loob ay isinumpa. Ang lahi ng gagamba ay hindi magaling sa pag-atake, at maging ang kanilang pagtatanggol na langit at lupa na lambat ay wala sa kanilang mga kamay. Ito ay talagang nagpidama ng walang kapantay na kawalan ng pag-asa. Great Fire Lion, sandali lang. Hindi ba pumili lang ako ng isa sa iyong Fire-type Heavenly Resources? Kailangan ba ito? Maaari kitang gantihan. Sigaw ng Heaven Rank Spider. Hey, kaya kayo ang pumili. Saka hindi na kailangang magsabi ng kalokohan. Kung hindi ko susunugin ang buong Spider Clan nyo ngayon, hindi ako titigil. Ang malaking apoy na leon ay umungal habang ito ay sumugod patungo sa yungib ng bundok. Hindi nakaimik ang Heaven Rank Spider. Ang Great Fire Lion na ito ay hindi man lang gustong makipag-ayos sa iyo at direktang humadlang sa iyo, hindi man lang nagbibigay sa iyo ng kabayaran. Walang magawa, biglang bumagsak ang tingin ng Heaven Rank Spider sa teleportation array sa kuweba. Bagamat alam nito kung paano i-activate ang array, hindi nito naisip na i-activate ito. Ito ay dahil ang mga espiritong hayop at mga taong nagsasaka ay parehong nilinang, ngunit ang kanilang mga pamamaraan ng paglilinang ay magkaiba. Mahirap sabihin kung pareho ang mga level sa itaas ng Sky Class, kaya hindi naisipan ng Sky Spider na pumunta sa Sky Class Island. Kung ito ay angkop para sa mga espiritong hayop ay isang problema. Higit pa, kung umalis ito ng mag-isa, ano ang mangyayari sa natitirang bahagi ng Spider Clan? Paano sila magiging katugma para sa apoy na Lion Clan? Gayunpaman, kung isasama niya ang kanyang mga katribo, magkakaroon ba ng anumang mga problema sa buong Spider Tribe? Ang teleportation array ay maaari lamang gamitin ng mga cultivator ng Heaven Rank at mas mataas. Bagamat ang saligang batas ng mga espiritong hayop ay medyo mas espesyal kaysa sa mga magsasaka ng tao, mahirap sabihin kung ang mga ordinaryong espiritong hayop ay makatiis sa enerhiya ng teleportation array. Sa buod, hindi naisip ng Sky Class Spider na buksan mismo ang teleportation formation, o hindi nito sasabihin kay Terrence. Ngunit ngayon, ito ay isang buhay at kamatayang sandali para sa Spider Clan. Kahit na ang Great Fire Lion ay nagpakita ng awa at hindi nasunog ang buong Spider Clan hanggang sa mamatay, ang isang paso lamang ay magdudulot pa rin ng malaking pinsala sa Spider Clan. Sa oras na iyon, dahil sa pagpapagaling, magkakaroon ng malaking kakulangan ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Ang paghina ng Spider Clan ay hindi maiiwasan. Hindi bababasa, hindi nila magagawang makipaglaban sa apoy na Lion Clan sa loob ng ilang daang taon. Kaya naman, nagngangalit ang mga ngipin ng Heaven Rank Spider. Sa halip na lumaban dito, mas mabuting makipagsapalaran at tumakas kasama ang buong lahi nito. Marahil ay magkakaroon ng mga bagong pagkakataon kapag na-activate ang array. Gayunpaman, ang paggawa nito ay mapapabayaan ang benefactor ni Terrence. May ipinangako na siya sa kanya, ngunit ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Ang Spider Clan ay kailangang gumamit ng teleportation formation sa kanilang sarili. Sa pagtingin sa asul na liwanag na naglalabas mula sa hanay, ang Heaven Rank Spider ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Kailangan niyang suklian ang kabaitan ni Terrence kapag nagkaroon siya ng pagkakataon.
Sa pag-iisip na iyon, mabilis na na-activate ng Sky Spider ang teleportation formation ayon sa paraan na naaalala nito, at inutusan ng buong Spider Clan, lahat, sumunod sa akin. Dali-dali. Sa sandaling matapos magsalita ang Heaven Rank Spider, isang multi-colored halo ang lumitaw sa harap nito. Nang makita ito ng Heaven Rank Spider, itinikom nito ang mga ngipin at dinala ang maliit na gagamba sa halo, na wala. Tungkol naman sa ibang angkan ng gagamba, bagamat naramdaman nila na medyo kakaiba kung bakit biglang lilito ang isang halo sa kuweba, sa utos ng Heaven Rank Spider, hindi sila nagdalawang isip na pumasok sa halo. Ngunit ang hindi inaasahan ng Heaven Rank Spider ay nang makita sila ng Fire Lion Race na tumakas sa halo, talagang sinundan nila sila papasok. Ang nagninangas na Lion Clan ay walang masyadong alam tungkol sa teleportation formation na ito. Kaya naman, hindi nila alam ang problema sa loob. Akala nila isa lang itong ordinaryong daanan. Sa makatuwid, hindi nila ito masyadong inisip at direktang sinundan ang Spider Clan sa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.